Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Bad Cat. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang eksena sa banyo kung saan makikita ang isang astig at kakaibang itsurang pusa na nakaupo sa toilet. Sa labas, may isang lalaking sumisigaw na nagmamadali na buksan ang pinto ng banyo dahil kailangan niyang umihi. Sa wakas, binuksan ni Shiro ang pinto at pumasok ang lalaking nagkataong amo pala niya. Sa susunod na eksena, makikita ang dalawang kaibigan ni Shiro, isang ibon na si Rifki at isang dagang si Riza, na nag-uusap tungkol sa mga problema nila sa buhay habang naninigarilyo. Dumating si Shiro at inutusan silang kumuha ng alak para sa party na gaganapin sa gabi. Pantay-pantay niyang ipinamahagi ang mga responsibilidad, pagkatapos ay siya na mismo ang kumuha ng isda para sa party. Samantala, tinatawagan siya ng isa pa niyang kaibigan, si Blackie, para sabihin may bago at magandang pas ang babae sa lugar. Pinuri niya ito ng todo, at napagdesisyonan ni Shiro na puntahan ito, habang si Blackie ay may balak na paglapitan sila. Pagdating nila sa bahay ng pusa, nakita nilang naglalaro ito kasama ang amo niyang si Denise na labis ang pagkagusto sa kanya. Nang umalis si Denise para sa isang gawain, palihim na pumasok sina Shiro at Blackie at kinausap ang pas ang si Rajkumari. Natakot si Rajkumari, tumalon sa kisame, at naipit sa ventilador kaya nahulog at nabagsakan ng lampshade, agad siyang namatay. Bumalik si Denise at nakita ang bangkay ni Rajkumari, kaya siya'y napasigaw. Naroon pa sina Shiro at Blackie, kaya inakala ni Denise na sila ang pumatay. Galit na galit si Denise at hinagisa ng napakalaking gunting si Blackie, na agad nitong ikinamatay. Hindi tumakbo si Shiro, sa halip, inatake niya si Denise. Sinuntok niya ito ng malakas at silang dalawa ay nahulog mula sa bintana. Halos mamatay ang amo pero agad siyang nasadyep ng emergency team. Samantala, sina Riza at Rifki ay sinubukang magnakaw ng alak pero nabigo sila. Masyadong maliit si Riza para buhatin ng malaking bote. Halos mahulog siya pero nasadyep ni Rifki. Habang pauwi, nag-aalala silang mapag-alitan ni Shiro. Samantala, may kuting na nagngangalang Tako na pag-alagala sa kalsada. Naghahanap kay Shiro, na itinuturing niyang ama. Nang makita niya ito, tinanggihan siya ni Shiro at iniwan. Habang pauwi si Shiro, may nakita siyang isda sa bintana at agad siyang tumalon papasok. Napansin siya ng matandang babae, pero wala itong nagawa dahil matanda na siya. Dinala ni Shiro ang isda sa kanyang tagwan sa bubong ng bahay. Bumalik siya sa loob para kumuha ng alak, dahil nabigo sina Rifki at Riza. Habang wala siya, palihim na pumasok si Tako sa tagwan at ipinakilala ang sarili kina Riza at Rifki. Natuwa ang dalawa at naging magkaibigan agad sila. Sa loob ng bahay, sinisigawan ni Shiro ang kanyang amo dahil hindi siya binibigyan ng pagkain at alak. Biglang kumatok ang matandang babae at sinermunan siya dahil sa pagnanakaw ng isda. Dahil dito, pinalayas siya ng kanyang amo at sinarado ang lahat ng pintuan. Pati mga kahoy ay ipinako sa mga pasukan para hindi siya makabalik. Sa tagwan, nakita ni Shiro si Tako at galit na pinaalis ito. Habang umaalis si Shiro, itinapon ng kanyang amo ang larawan nilang dalawa noong bata pa siya. Pinulot ito ni Shiro at nakita niya ang kanyang batang sarili. Bigla siyang nakakita ng magandang pas ang babae na tumatakbo sa kalye, tumatakas mula sa dalawang mabangis na aso. Iniligtas siya ni Shiro at binugbog ang mga aso. Napahanga ang pusa, na nagngangalang Mishka, sa pagiging matapang ni Shiro. Habang nag-uusap sila ng romantiko, biglang nabuhay si Denise matapos makuryen. Galit na galit, nagsimula siyang maghanap kay Shiro para patayin ito bilang ganti. Si Shiro naman ay nagpaplano ng susunod na pagkikita nila ni Mishka sa ilalim ng buwan. Samantala, galit na nagmamaneho si Denise para hanapin si Shiro. Nagpunta si Shiro sa tindahan para bumili ng regalo kay Mishka. Humingi siya ng alak pero pinagalitan siya ng tindero dahil sa utang. Pinalayas siya pero nabigyan ng suhestyon, isang rosas ang iregalo. Naghanap si Shiro ng rosas sa buong palengke pero wala siyang nakita. Sa huli, nakakita siya ng mga rosas sa isang tindahan ng karne at ninakaw niya ang mga ito. Samantala, gutom na gutom si Tako at naghahanap ng pagkain sa basurahan. Isang magkasintahan ang nakakita sa kanya. Pinicturean siya ng babae at binigyan ng pagkain. Dumaan naman ang mga asong binugbog ni Shiro, at narinig ni Tako ang kwento tungkol sa tapang ni Shiro. Sinundan niya ang mga aso. Biglang nakita ni Denise si Tako sa kalsada at inakala niyang si Shiro ito dahil magkamukha sila. Tinangkang patayin si Tako gamit ang ambulansya pero nabigo siya.
Galit na galit, sinaktan ni Denise ang mga asong nadaanan at tinanong sila kung nasaan si Shiro. Isa sa kanila ang nagsabing alam niya. Sa tagwan ni Shiro, abala siya sa pag-eensayo kung paano niya mapapahanga si Mishka. Dumating si Mishka at nag-usap sila ng romantiko. Naamoy ni Mishka ang rosas at itinapon ito dahil mabaho. Sinabi ni Shiro na galing ito sa tindahan ng karne. Biglang dumating sina Denise at ang mga aso. Hinuli at tinalian sila. Tinangkang kuryentehin ni Denise sina Shiro at Mishka, pero biglang dumating si Tako at naputol ang plano. Sa isang paraan, nakalaya ni Tako sina Shiro at Mishka, at agad namang umatake si Shiro. Pumulot siya ng malapit na gas cylinder at pinukpok si Denise, dahilan para lumipad ito at bumagsak sa basurahan. Sinundan niya ito ng pagbugbog sa dalawang aso at itinapon sila mula sa taas. Samantala, isinama ng mga besurero si Denise sa loob ng garbage truck, pero tulad ng dati, nakaligtas muli si Denise. Si Tako naman ay muling sinubukang kumbansihin si Shiro na siya ang kanyang ama. Ngunit muli siyang tinanggihan ni Shiro. Narinig ito ni Mishka at nagdesisyong panigan si Tako. Ibinunyag ni Tako na ang pangalan ng kanyang ina ay Mimosa, na namatay at iniwan siyang mag-isa sa mundo. Naalala ni Shiro ang maliit na mata ni Mimosa, ngunit tumanggi pa rin siyang tanggapin si Tako bilang anak. Sinubukan ni Mishka na paglapatan ang mag-ama, ngunit matigas pa rin si Shiro. Sa kabila nito, pilit siyang kinumbinsi ni Mishka hanggang sa pumayag rin siya sa huli. Sa susunod na eksena, binigyan ni Shiro ng kondisyon si Tako, kung gusto niyang tanggapin bilang anak, kailangan niyang magdala ng pagkain at alak. Ginamit ni Tako ang kanyang kakatean para kumbansihin ang tindero. Papayag na sana ang tindero nang biglang dumating si Denise at dinukot si Tako. Nakita ni Shiro ang pagdukot mula sa bubong at galit na tumalon para sagipin ang anak. Sinundan niya ang truck ni Denise pero hindi niya ito maabutin dahil sa bilis ng pagpapatakbo. Nakakita siya ng delivery boy ng pizza at pinilit itong habulin ang truck. Sa huli, nakapasok si Shiro sa truck at sinubukang iligtas si Tako. Nakipaglaban din si Tako sa loob, dahilan para mawalan ng kontrol ang truck at lumipad ito papuntang ilog. Bago pa ito bumagsak sa tubig, nailigtas ni Shiro si Tako at nadala ito sa gilid ng ilog. Sa tuwing sinusubukang umahan ni Shiro mula sa tubig, hinihila siya pabalik ni Denise. Pinilit niyang isubo ang bote sa bibig ni Denise at sinipa ito pababa. Matagumpay siyang nakaahon sa tubig at, kasama si Tako, umuwi gamit ang motorsiklo ng pizza delivery boy. Samantala, naghihintay si Mishka kay Shiro, ngunit dumating ang matandang landlady at binuhusan siya ng tubig kaya napaliyas. Pagdating ni Shiro at Tako sa kanilang tagwan, hinanap nila si Mishka ngunit wala ito. Nakita nila ang matandang babae na naglalagay ng matutulis na alambre sa paligid ng bubong para di na makapasok ang mga pusa. Samantala, sinubukan ng pulis na iligtas ang katawan ni Denise, ngunit habang hinahatak siya, nadikit sa kuryente ang kawit ng crane at nakuryente siya, muli siyang nabuhay. Agad siyang naghanap ulit kay Shiro. Habang si Riza at Rifki ay matagal nang naghahanap ng alak, nakakita sila ng isang bote sa hotel. Nagdesisyon silang nakawin ito. Pumasok si Riza at halos matagumpay na mailabas ito sa bintana, pero nakita siya ng waiter. Hinabol siya nito at muntik nang mahulog pero naabutan siya ni Rifki at nailigtas. Sa kabilang banda, tinuturuan ni Shiro si Tako ng mga tamang asal ng mga hayop at mga estratehiya ng pagtalo ng pusa. Dumating sina Riza at Rifki ngunit walang dala. Nang hinayang sila at humingi ng tawad, ngunit masungit ang naging reaksyon ni Shiro, dahilan ng pagtatalo. Napagtanto ni Riza na ang ugat ng kanilang away ay pera. Naisip niyang mang-hold up ng bangko para magkaroon sila ng pera at masayang mamuhay. Nakumbinsi niya sina Rifki, Tako, at Shiro at nagtulungan sila sa plano. Pagdating sa bangko, pinabantayan ni Riza kay Rifki ang mga pulis habang palihim siyang pumasok at ninakaw ang susi sa gwardya. Binuksan ni Riza ang pinto at pinapasok ang grupo sa loob ng vault. Nahihirapan silang buksan ang malaking locker pero si Tako ang nakabukas nito gamit ang kanyang katalinuhan. Namangha sila sa dami ng perang laman nito. Habang sinasako nila ang pera, nabalitaan ni Denise ang nangyaring pagnanakaw habang nasa police van siya. Nang marinig niyang pusa ang gumawa, nagalit siyang muli at tumalon palabas ng van, papuntang bangko. Sa loob, habang abala si Rifki sa paninigarilyo, dumating ang mga pulis at pinaputukan sila. Nakaligtas ang grupo ngunit hinabol ni Denise sina Shiro at Tako. Upang mailigtas ang ama, tumalon si Tako sa harapan ni Shiro at tinamaan ng bala.
Nagluluksang buhat ni Shiro ang kanyang anak at itinapon ang lahat ng pera sa kalsada. Habang naglalakad siya sa gitna ng tao, lumitaw ang kanyang amo, tinignan si Tako at napansing buhay pa ito. Agad siyang naghanap ng veterinaryo pero nabigo, kaya dinala niya ito sa bahay at sinubukang tanggalin ang bala. Dahil natatakot siyang saktan si Tako, si Shiro na mismo ang nag-alis ng bala at nailigtas ang kanyang anak. Pinagpahinga nila si Tako. Dumating sina Riza at Rifki at humingi ng bahagi ng pera, pero galit na galit si Shiro at sinabing itinapon na niya ito. Ngunit inilabas ni Rifki ang isang bungkus ng pera, subalit biglang dumating ang matandang babae at kinuha ang lahat bilang pambayad sa renta at ninakaw na isda. Naiwan silang may isang pirasong pera lamang. Sa susunod na eksena, nagdiwang ang lahat, ang landlady, amo ni Shiro, ang tindero, Riza, Rifki, at Tako, sa pagbabalik ni Tako mula sa bingit ng kamatayan. Sa isang sulok, tahimik si Shiro, iniisip at namimiss si Mishka. Biglang lumitaw si Mishka, nakagapos ng mga alambre at may mga cylinder na nakatali sa katawan. Tumalon si Shiro upang iligtas siya, pero nakita niya si Denise na may hawak na lighter. Itinapon nito ang lighter para pasabugan si Mishka, ngunit nasalo ito ni Shiro at napigilan ang pagsabog. Galit na galit, binugbog ni Shiro si Denise ng buong lakas. Sumali pa ang kanyang amo sa laban at pinatumba si Denise. Sa huli, tinadyakan nila ito palabas sa kalye at nahulog sa basurahan. Itinapon nila ang mga cylinder sa loob ng basurahan, at si Shiro ay nagsindi ng sigarilyo at itinapon ito, sumabog ang basurahan at tuluyang namatay si Denise. Sa huling eksena, magkasamang masayang nag-uusap sina Shiro at Mishka, masaya na at nagmamahalan habang buhay. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.